Ang naturang batong ito ay may dalawang pangunahing bahagi. Ang kaliwang bahagi na may mga bilog na linya at ang kanang bahagi na may mga geometric na hugis tulad ng triangles o heart. Ang ganitong bato na may mukha ay hindi basta-basta inilalagay. Ito ay posibleng isang monument marker, isang malaking palatandaan na nagsasabing ikaw ay nasa tamang lugar at ang kailangan mong hanapin ay ang specific spot. Sa kaliwang bahagi ng bato, makikita ang mga concentric na linya na parang alon o ripples. Ang ganitong pabilog na marka na may sentro ay madalas na interpretasyon bilang una ay target o bullseye. Ibig sabihin, ang focus ay nasa ilalim mismo ng bato o napakalapit dito. Pangalawa, ang bawat ring o linya ay maaaring kumatawan sa sukat ng lalim. Halimbawa, ang isang layer ay katumbas ng 1 meter o 10 feet. Depende sa unit of measurement na ginamit sa area na ito. At ang pangatlo, kung ang sentro ng bilog o lubog, maaari itong mga hulugan na may entryway na tinakpan sa direksyong itinuturo ng pinakamakapal na gilid ng bilog. Dito naman tayo sa kanang bahagi sa ibaba. Malinaw na makikita ang hugis na tila puso o triangle na may bilog sa kanto. Ang simbolo ng puso ay isa sa pinakamahalagang marka. Ang puso ay direktang representasyon ng ginto. Hindi ito ginagamit para sa pilak o bomba lamang. Ito ay high value target. Tingnan ang dulo ng puso. Base sa larawang ito, ang puso ay nakahiga o tilted. Ang talim o tip ng puso ay siyang nagtuturo ng direksyon. Sa kasong ito, tila nakaturo ito pakanan o pailalim sa gilid ng bato. Kapag nakakita ka ng puso kasama ng ibang mga simbolo tulad ng nasa itaas nito, ito ay confirmation na tama ang iyong sinusundan. Sa kanang itaas na bahagi ng bato, sa itaas ng hugis puso, may isa pang hugis na tatsulok na tila may mata o butas sa gitna. Ang mata ay nangangahulugang look through o observation point. Maaring kailangan mong tumayo sa pwesto ng bato at tingnan kung saan nakaturo ang mata na ito. Maaring may tinuturo itong puno, bundok o iba pang malaking bato sa malayo. Ang tatsulok naman na may tuldok o butas sa gitna ay nangangahulugang treasure is inside. Ang tatsulok ay ang container o vault at ang tuldok ay ang laman. Kung ang butas ay malalim, ito ay pahiwatig na ang deposito ay sealed o nasa loob ng kuweba. Ngayon, kung titignan mong mabuti ang kabuuan ng naturang batong ito, mayroon itong flow o agos ang mga ukit. Ang kaliwang bahagi nito ay parang puwersa o bigat. Ang kanang bahagi naman ay ang direksyon at ang pagkakabiyak sa gitna ay mahalaga na rin. Ang break line ay maaring mga hulugan ng paghihiwalay ng item o kaya ay marka para sa boundary. Kaya ang basa ko rito ay ang naturang batong ito ay nagsasabing dito ang sentro kung saan ay sa kaliwa. Ngunit ang daan o ang bagay ay nasa direksyong ito kung saan ay sa bandang kanan o ibaba. Ngayon ay mapapansin natin sa gitna ng hugis puso sa kanang bahagi kung saan ay mayroong maliit na puting bato na tila nakapasak o nakadikit. Tinatawag itong embedded pointer o grafting. Minsan, ang mga sundalong Hapon ay nagdidikit ng quartz o ibang klase ng bato tulad ng white stone sa limestone upang magsilbing permanent marker na hindi buburahin ng lumot. Ang kinalalagyan ng maliit na puting bato na ito ay kritikal. Kung ito ay nasa ulo ng puso o triangle, ito ang starting point ng sukat. Kung ito ay nasa gilid, ito ay directional bearing.
Pero hindi lahat ng marka ay positibo. May mga simbolo para sa danger o booby trap. Kaya tingnan ang malalim na ukit sa itaas ng kanang bahagi, yung mukhang deformed na triangle. Ang pagiging irregular at malalim nito ay maaaring magpahiwatig ng cave-in o panganib. Minsan, ang eye na mukhang nakakatakot o bungi ay babala na may lason o gas sa loob ng tunnel. Kung ang bato ay nag-iisa lamang sa area at walang kasunod na marka sa loob ng 10 to 15 meters, posible itong decoy upang ubusin ang oras ng naguhukay sa maling lugar. Sa kabuuan, masasabi kong ito ay map rock. Hindi ito ang takip ng treasure kundi ang mapa. Mula sa puntong ito, tumingin o sumukat patungo sa direksyon ng puso. Ang puso ay nagpapahiwatig ng ginto. Ang tatsulok ay nagpapahiwatig ng lalagyan. Kaya hanapin ang susunod na marka, posibleng malaking puno o bato sa direksyong itinuturo ng tip o dulo ng puso o triangle. Kung walang ibang marka, ang concentric circle ay nagsasabing dig here o spot marker. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat. Ang larawan na ito ay mula kay ka-TH na nais niyang itanong kung posibleng may nakatagong deposito sa lugar na ito. Masasabi kong ito ay isang halimbawa ng tinatawag na high potential site dito sa mundo ng Yamashita treasure hunting. Sa unang tingin, ito ay isang payapang talon o waterfall sa isang liblib na lugar. Ngunit sa aking pananaw, ang lugar na ito ay puno ng mga posibleng palatandaan. Ang mga sundalong Hapon ay kilala sa paggamit ng kalikasan upang itago ang kanilang mga deposito. Ang talon ay isa sa pinakapaborito nilang lugar dahil sa tatlong mga bagay. Una, ang lagaslas ng tubig ay nagtatakip sa ingay ng paghuhukay o operasyon sa loob. Pangalawa, mahirap pasukin ang lugar na basa, madulas at mapanganib. At pangatlo, madaling gawan ng hydraulic trap ang ganitong lugar upang lunurin ang sinumang magtatangkang kumuha ng deposito ng walang tamang susi. Ngayon, ang bawat treasure site ay mayroong alpha at omega na sign o kaya ay isang eye o mata na nagtuturo ng direksyon. Base sa larawang ito, makikita natin ang malaking bato sa kaliwang itaas ng talon, yung parang nakaumbok bago bumagsak ang tubig. Maaring ito ay mukha o ulo ng pagong o hayop na nakadungaw sa ibaba. Kung ito ay isang marka, saan ito nakatingin? Nakatingin ba ito diretso sa bagsakan ng tubig? Kung oo, ang ibig sabihin nito ay underneath o nasa ilalim ng tubig ang target. Kung ito naman ay nakatingin sa kabilang pampang, doon ang tamang direksyon. Mapapansin din natin na ang talon ay nasa gitna ng isang masikip na bangin o gorge. Ang ganitong forma ay perpekto para sa pagsasara o pagsil ng lagusan. Madalas ang mga sundalong Hapon ay nagbubutas sa gilid ng bangin o side walling at pagkatapos ay pinapasabog ang bato sa itaas upang matabunan ang entrada. Tingnan ang mga gilid ng pader o yung mga vertical walls. Mayroon bang mga blast marks o mga bitak na hindi natural? Kung ang bato sa itaas ay mukhang nakapasak o wedge lamang, posibleng ito ay artipisyal na inilagay dyan para kontrolin ang agos ng tubig. Sa kadalasan ay mayroong dry cave o tunnel entrance sa mismong likod ng bumabagsak na tubig. Ang tubig mismo ang siyang nagsisilbing pinto. Base sa larawan dito, makikita natin ang maitim na bahagi sa likod ng falls. Kaya kailangan natin itong inspeksyonin ng may matinding pag-iingat. Minsan mayroong ledge o tuntungan sa likod ng tubig na nagdadala sa isang silyadong pinto. Ang pool o ang pinagbabagsakan ng tubig ay napaka-kritikal. Kung ang tubig
ay biglang lumalalim sa isang specific na area, halimbawa hanggang tuhod lang sa gilid pero may butas sa gitna na sobrang lalim, ito ay posibleng entrada pababa. Minsan, ang mga bars o kahon ay hindi nililibing kundi simpleng inihuhulog sa pinakamalalim na bahagi ng pool at tinatabunan ng malalaking bato. Kung may makitang bato sa ilalim ng tubig na may kakaibang hugis tulad ng triangle, heart o rectangle, iyon ay positibong sinyales. Kailangan nating suriin ng mabuti ang mga vertical walls sa kaliwa at kanan ng talon. Mayroon bang nakaukit na maliit na 7, triangle, arrow o dot? Kadalasan ang mga marka ay natatakpan na ng lumot. Kung lilinisin ang pader, maaaring lumabas ang mga ukit. Mayroon bang mga butas na kasing laki ng daliri o boring holes? Kung may pattern ang mga butas, halimbawa 3 butas na bumubuo ng triangle, ito ay sign ng poison gas o trap o di kaya ay direksyon ng tunnel. Ngayon ay ito naman ang pinakamahalagang babala. Kung may deposito man sa ilalim o sa likod ng pader, malaki ang posibilidad na ito ay protektado ng tubig. Ang maling pagbaklas ng bato ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng tubig o pagguho. Kung makakita ka ng layer ng uling o pulang luwad habang naghuhukay malapit sa tubig, ito ay water seal. Kapag binutas mo ang clay na ito, papasok ang tubig sa tunnel at malulunod ang nasa loob. Sa kabuuan, masasabi kong ang lugar na ito ni ka-TH ay nagtataglay ng mga katangian ng isang Class A hiding spot. Ang talon ay hindi mawawala kahit lumipas ang 50 taon, kabaliktaran ng puno na namamatay. Kaya ito ay isang perpektong reference point. Mahirap puntahan, mahirap hukayin, ito ang gusto ng mga sundalong Hapon. Ang mga bato sa itaas at sa paligid ay mukhang nagbibigay naman ng mga direksyon. At higit sa lahat, ito ay classical na hard target. Kung may laman man, hindi ito basta-basta makukuha ng walang tamang plano at kagamitan para sa tubig, tulad ng water pumps o scuba gear. Kaya mag-ingat at good luck sa inyong operasyon. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.